Welcome to my 8 hours of working. Yes, papasok na naman tayo sa mundo ng pagtatrabaho. Off ako ng 2 days. I am so glad, yes. So, wala akong 3 days off this month or next. Well, wala pa akong schedule para sa next month. Pero sure na ako na wala pa rin akong 3 days off next month. Dahil siguro, November kasi, busy yung month na yan. November, December, yan busy. Okay, bago ako pumasok sa 8 hours kong trabaho, gusto ko lamang magkwento na naman sa inyo na, yun nga, na itong maiipayo ko sa lahat ng mga, ng mga parents na nagsisimula pa lamang, alright? Maging responsible kayo sa mga buhay na pipiliin ninyo, okay? Kasi, napakahalaga ng desisyon sa buhay. Sabi nung iba ay, wala daw kinalaman ng desisyon natin sa buhay. Sa totoo lang, malaki ang kinalaman ng mga magiging desisyon natin sa buhay natin, okay? Dahil, syempre, yung mga desisyon natin, diyan magsisimula yung magiging buhay natin. Kung ano yung magiging buhay natin pagdating ng panahon, okay? Kaya, talagang paglaanan nyo yung magiging buhay ninyo, okay? Hindi, kahit kayo mag-asawa na kayo, hindi sa pagiging asawa at pagkakaroon ng mga anak natatapos ang buhay. At hindi rin sa pagtanda mo, okay, pagtuntong mo ng 60, 70, 80, hindi rin doon natatapos ang buhay ng tao. Patuloy ang magiging buhay natin, okay? Kasi ang akala ng iba, pagtuntong mo ng 60, wala na, tapos na, kailangan dumipende ka na sa ibang tao, no? Okay, hindi ganun. Kailangan hangga't kaya ng isip at katawan mo, maging, huwag tayong pakadepende sa ibang tao, okay? Dahil mahirap maging depende. Mahirap ang nakadepende ka sa ibang tao. Kasi, lalo na sa mga anak mo. Lalo na kung ikaw, yung mga anak mo ay may pinagdaraan ng mga anxieties, mahirap para sa kanila na ikaw ay aasa sa mga anak mo, okay? Lalo na kapag ikaw ay hindi pa naman ganun ka, hindi ka pa naman disabled. Kasi yung iba, ang tingin nila sa sarili nila kapag 60 na sila, matanda na, wala nang kakayahan. Yes, nandun na tayo. Darating talaga yung panahon na magiging very limited na lang yung magiging kilos at galaw natin. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong kakayahan. Magiging mahina lang, okay? Babagal lang yung ating takbo ng mga actions natin, yung mga kilos at galaw natin. Kasi, hindi na tayo kasing lakas ng dati, okay? Ganun yun. Pagtanda natin, the more you treat yourself na kapag nag-60 ka na, mahina ka na, wala ka ng kakayahan, hindi mo na kaya, huwag mo sasabihin sa sarili yun. Kasi the more na yun ang sasabihin mo sa sarili mo, the more na manghihina ka, the more na mawawalan ka ng kakayahan para sa sarili mo. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Amerika, ang dami kong nakikitang mga elderly na talagang namubuhay pa rin ng kanila, okay? Kasi yung mga anak nila, syempre, magkakaroon ng sariling buhay at pamilya. Dito kasi pag nag-18 ng mga bata at hindi sila nag-aral ng college, syempre, umaalis na sila sa puder ng mga magulang nila, nagtatrabaho na. Okay? Pero kung piliin nila na mag-aral ng college, umaalis pa rin sila kasi depende kapag halimbawa wala naman ng kurso na yun sa yung kursong gusto niya dun sa lugar nila, 'di ba? So, anong choice mo? Wala kang magagawa kundi ang umalis. Meron pang nagsabi na, ang mga anak daw dito sa Amerika ay wala daw utang na loob sa kanilang mga magulang. Kasi nga, sila daw nagpaaral lang sarili nila ng college. Kaya paano daw magkakaroon ng utang na loob? Tapos daw, pag 18 na daw ay pinapalayas na daw ng mga magulang yung mga anak nila. Kasi, so, ano pang magiging utang na loob? Pinalayas na nga daw at age 18. Kasi nga sila na yung nagpaaral sa sarili nila at nag-loan daw para paaralin ang sarili. Ang loan po is optional. Kung gusto mong gamitin yung loan, yes, ginagamit talaga yan. Okay? Depende, okay? Meron naman na kung ayaw mo ng utang, di wag mong gamitin yung loan. Nasa sayo na yan. At saka, hindi totoong pinapalayas. Siguro depende. Pero meron din, yes, pinapalayas. Na meron akong kakilala, American siya. May anak siyang 18 years old na working student naman simula nung high school.
Ang problema, nakikita nung nanay niya na kahit working student na, ay talagang walang ginagawa. Hindi talaga iniipon yung sinasahod niya. So, nakikita niya na parang walang pag-asa yung anak niya. Hindi iniipon yung kinikita niya. Nung nag-aaral, wala talaga naipon. Ultimo cellphone bill niya, ang nanay ang nagbabayad. So, parang, ito na nga, nakagraduate na yung anak. Paulit-ulit din niyang sinasabi dun sa anak niya na ipunin mo yung kinikita mo kasi nga ganto ganyan, darating ang panahon na ikaw ay mamumuhay at maninirahan ng sayo. So, hindi nakinig yung anak niya. Tapos nakikita niya na wala talagang ginagawa. Parang parating failed yung ginagawa niya sa buhay niya. Walang tatagalan na trabaho, panay ang simula ng panibagong trabaho. Tapos, hindi tatapusin, lilipat na naman. So, ganun yung nakikita niya. Tapos, wala talaga, hindi talaga iniipon ng pera. Gastos dito, gastos doon. Tapos, hindi naiisip yung pagdating ng future. Tapos pati, lagi nanghihingi pati sa kanya nga. Siyempre bata pa, manghihingi talaga sa iyan. Pero I mean to say, kung may trabaho naman, bakit ka pa manghihingi sa nanay mo, diba? So yun, hanggang sa nakita nung nanay na wala talagang ginagawa yung anak. So nainis na siya dun sa anak niya, ang ginawa niya ay pinaalis. So yun, literally pinaalis talaga, pinalayas talaga. Yun, sabi niya, ganun, wala kang ginagawa sa buhay mo na pagbabago. Hindi ka umaangat, hindi ka rin anong tawag dito? Hindi mo niipon yung kinikita mo at panay ang alis mo sa trabaho mo. Wala kang tinatagalan ng trabaho. Hindi mo, anong tawag dito, pinapahalagahan ng perang kinikita mo. Sa palagay mo, lagi ako nandito. Darating ang panahon na ako'y mawawala din. Tapos ikaw wala ka pa rin ginagawa. Kailangan matuto mo. Matuto kang tumayo ng sarili mo. Ayun, pinalis na yung anak niya. Pero isang beses ko lang narinig yun. Sa kanya lang yun. Wala na. The rest is, iba yung mga nakikita ko. Yung nakikita ko is talagang kahit nakabukod yung anak nila, nag-aaral ng college sa ibang lugar, suportado naman ni magulang. Sinasagot nila yung apartment ng anak, tapos merong sariling credit card, debit card na ini-add sa kanilang bangko para may panggastos nga yung anak doon sa mga pangangailangan. Kagaya ng anak ko, ganun ang ginawa namin sa anak ko. Kahit siya ay, anong tawag dito? 18 years old, diba? Bumukod na siya at namuhay ng kanya sa edad na 18 kasi nga wala nung kursong hinahanap niya sa lugar na ito. Kaya napilitan siyang umalis at pumunta ng ibang lugar. Mga 2 hours and a half yung lugar na nilipatan niya. Ayun, doon siya tumira. Tapos, tinutulungan pa rin namin. Kami yung nagbayad ng apartment niya. Para wala na siyang intindihin. Tapos, yun nga, merong sariling ini-add na credit card, debit card na naka-add sa amin dati pa. So, yun. Para may nagagamit siya pang grocery, pang gas, at saka kung anong mga kailangan niya. Pero bukod pa yung meron din siyang sarili niyang, anong tawag dito, ipon pa. Kaya naka-add din kasi yan. Meron pa, kasi nga, naikwento ko noon na dati pa, tinuruan ko ng anak ko na mag-ipon. Kaya hanggang ngayon, may ipon pa rin ang anak ko. Yun. Kaya, hindi siya ganun kahirap ang buhay. Yes, at anong tawag dito? Hindi naman sasabihin na pag umalis, anong tawag dito? Yung pinapalayas sa daw yung anak at wala daw utang na loob. Not really. Dito nga mas malaki yung respeto at pagmamahal nila sa mga magulang nila. Kahit hindi naman sila, yung iba pinag-aral yung mga anak nila ng college or kahit pinag-aral pa nila ng college yung mga anak nila. Malaki pa rin ang respeto nila sa mga magulang nila. Pero makikita mo doon na hindi pera ang basihan. Hindi sila nakadepende ng pera sa iba. Kasi nga, alam nila na delikado yung ganun. Kaya never silang dumepende ng kaperahan sa ibang tao. At hindi sila nagagalit or sumasama ang loob kung sila ay magtrabaho at kumita ng sarili nilang pera. Or wag magbigay ng pera sa mga magulang. Ang mga magulang hindi sila nagagalit na bakit hindi nagbibigay ng pera yung anak sa magulang niya. Hindi sila ganun. Alam kasi nila na bakit ka didepende sa ibang tao, masama yun at delikado yun. Kaya talagang sila lahat dito is naghahanda ng kaperahan nila. So yun. Papasok na ako dahil 15 minutes na lang ang pagitan. Hanggang dito na lang. Bye!